friend! Alam mo, sabi nila, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, masarap sa pakiramdam kasi may sarili ka ng pera dahil sa sweldo kapag nakahanap ka na ng trabaho. Scam! Hindi yun totoo! Ang hirap-hirap kumita ng pera, kaya ikaw, kung estudyante ka tapos wala ka pang ibang dapat gawin kung hindi mag-focus sa pag-aaral, lahat sagot na ng magulang mo, matrikula, gamit sa eskwela, lalo na yung baon mo, di ba? Araw-araw yan. Monday to Friday, pinaglalaanan niya ng magulang mo para merong maipabaon sa'yo. Tapos, pepekein mo yung pasok mo ng Sabado. Ay! Kung ako yung magulang mo, ay, sinasabi ko sa'yo. Diba? Tapos ikaw gustong-gusto mo na magtrabaho. Ay, be, mag-isip-isip ka. Medyo nakakapagod dito sa industriya. Well, hindi ko rin naman sinasabi, no, na tagalan mo pa sa pag-aaral, na mag-repeater ka. Hindi yun yung gusto kong sabihin. Hindi ko sinasabing, ang gusto ko maging magna cum laude. Yan, summa cum laude. Hindi yung magna 9 years na nasa school pa. Hindi yung sumasampung taon na sa kurso, hindi pa rin natatapos. Wag ganon, diba? Ang gusto ko lang is, maintindihan mo na mahalagang ma-enjoy mo lang yung pag-aaral, kaya pag-igihan mo, no? Diba? Hindi naman porket sinabi mag-enjoy ka, talaga naman nag-enjoy ka at hindi ka na nakapagtapos. Napamahal ka na sa mga teacher mo, sa mga janitor at guardia ng school mo. Hindi mo na sila maiwan, kaya nandiyan ka na for 10 years. Diba? Kaya huwag kayo masyadong gumaya kay Biboy Bibo na masyadong na-excite graduate para magtrabaho. Look at me now. Pagod na pagod. Pero eto ngayon, mga yes friend kong Bibi, no, meron tayong kakapanayamin na isang estudyante. Wow! Tignan natin kung nag-aaral nga ba talaga siya ng mabuti. Tatanungin natin siya about, chemistry, ganyan, history, statistics and probability. Parang gusto niya na mag-back out. Kinabahan siya bigla. Ayan, tanungin natin siya or kamustahin natin yung isang perspective or POV ng isang mag-aaral. Ako kasi medyo nakalimutan ko na kung ano bang feeling ng isang mag-aaral eh. Or shall I say, kinalimutan ko na talaga. Lalo na yung mga assignment project, kinalimutan ko na yan. Okay naman, hello sa'yo. Ayan, i-welcome na natin siya. Batiin mo muna yung mga yes friend natin. Gagawin kitang kasangkapan ngayon, no? Para pangaralan yung mga kapwa mo, estudyante, na mga nagbubulakbol, ganyan, hindi pinapahalagahan ng edukasyon. Diba? At syempre, para nga rin alamin yung perspective ng isang mag-aaral. O malay mo, diba, naikinig ngayon yung magulang mo kasi lagi sinasabi sa'yo, gabi ka na lagi umuwi. Lagi mo na lang sinasabi, may project assignment. Ganon, diba? So, ayan, welcome na natin siya. Anong iyong pangalan? Saang school at anong year na? Okay. Hi, yung mga yes friend. Hello, thank you DJ Bibo sa pag-invite sa akin today. Ayun, I'm Kate Avery Legaspi from Pamantasan ng lungsod ng Maynila at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Communication. Wow, pang pageant yung boses, no? Yes naman, yes friend. Ang taas ng pitch. Ayan. Bachelor of Arts of in Arts. Communication. Ay, Social, kalinya diba? pala. Kalinya. Yes. O balang araw, isa ka rin pala sa mga tatalak sa radyo, sa TV, ganyan. Yes, DJ. Oo, isa ka sa mga mang-uuto. Diba? Ako kasi Grabe. dumadal din, inuuto ko lang sila, ganyan. True. Truthfully eh. Yeah. Pero ikaw ba? Ano nga ulit pangalan mo? Sorry, hindi ako nakikinig. Kate Legaspi. Yes po. Kate Legaspi. Ayan. So alam niyo na kung anong klaseng estudyante si B-Boy. Hindi Yes. nakikinig. True. Puro tawa lang, puro chika. Ayan. Ikaw ba, Kate? Ano bang nilulook forward mo pagkatapos mong graduate? Ayun, syempre DJ Bibo, nandito tayo sa industry na to, communication arts. So sana, kasama na kita next year. Wow! Feeling, grabe. Kasama na kita next year na naghahanap ng trabaho. Naghahanap ng malilipatan. Wag Diba? naman, DJ. Magkita tayo bigla sa job fair dyan sa World Trade Center. No? See you na lang, DJ. Oo, syempre makapaghanap ng magandang trabaho. Yes. Lahat naman tayo, di ba? Yun yung gusto natin. Pero ikaw ba, ano ba ang pangarap mong trabaho? Yung specific? Okay.
Actually, gusto ko talaga maging director. Wow! Grabe, ayun. Si Ako- Direk Kate. Direct Kate, oo nga. Meron O kaya agad. direct kate. Ganyan. Direk Kate. Para mas Grabe. aesthetic pakinggan. Pero, ikaw Kate, sige, gusto mo maging director, ibig sabihin yan, yung hilig mo or yung passion mo is in line with filmmaking. Yes, sa mga Ganyan. artist din. Kasi nga bigyan mo nga kami ng background kung ano ba yung Okay. nakikita mo or na-visualize mo 5 years from now sa buhay mo. 5 years from now, gusto ko talaga makapag-create ng mga films. Especially, ibalik natin yung sigla ng mga Filipino films. Correct. Diba? Ayun. So, of course, gusto ko maging successful talaga. And syempre, dapat maraming pera after 5 years. Diba? Diba? Ayun. O, speaking of pera, yan nga yung pinag-uusapan Ayan. natin, no? Ikaw ba, Kate, kung tatanungin ka, Yes, DJ. gusto mo ba ng trabaho na gusto mo, pero maliit ang sweldo? Or trabahong hindi mo gaanong gusto, pero malaki or dax yung sweldo? Ganyan. Hala, bawal po ba yung passion mo na tapos malaki pa yung sweldo? Sa panahon kasi ngayon parang hindi, pipili ka lang dun sa dalawang choices. Parang hirap nun pero siguro pipiliin ko yung passion ko talaga. Kasi ang hirap magstay sa isang trabaho or sa isang situation na hindi mo Correct. naman gusto, di ba? Correct. DJ? Oo, totoo yan. Alam mo, Kate, sabi nga nila, di ba, ipagpatuloy mo lang yung gusto mo, Yes. i-push through mo lang kung ano yung pangarap mo. Kasi Yes. eventually, yung pera susunod na lang yan eh. Tama. Diba? Kasi kung gusto mo yung isang bagay at sobrang galing mo dun, babayaran ka ng tama. Agree po ako dyan, DJ. Diba? Sana all. Sana all. Oo, di ba kasi marami pa rin sa mga yes friend natin ngayon, no, na oo nga, nagagawa nila yung trabaho na gusto nila pero medyo nakukulangan sila. Kaya ang kinakailangan nilang gawin is maghanap pa ng extra work. Yes. Or yung iba naman, hindi gusto yung trabaho nila pero ang laki ng Ang pera. sweldo, grabe. Diba? Dax yung sweldo. Oh Sana my God. all. Sana all. Oo, diba? Pero ito na nga, Kate, ikaw ba bilang isang estudyante, Yes. paano mo naman binabudget yung sweldo? Wala pa pala tayong sweldo, no, Kate? Kasi estudyante ka pa lang. Paano mo binabudget yung baon na binibigay sa'yo ng magulang mo? Ayan, kung nakikinig man po yung mother ko, mami, salamat po sa allowance. Ayan na po. Ayan. Mami, dito po magkakaalaman kung saan po nilulustay ni Kate yung kanyang baon. Ayan, mukhang halata naman po nila. Lagi po kasi ako nagkakape. Parang yung allowance ko sa kape na pupunta. Correct. At least, di ba, sa kape? Yes. Oo, kasi alam mo yung mga kasabayan ko nun sa pag-aaral, hindi naman Yes, sa DJ. nilalaglag ko sila o binubulgar ko sila. Laging nasa beer house. Ay, Oo, okay diba? na pala yung kape, no? Much better na yung kape. Kasi Yes. yung kape, ano yan, sabihin mo sa magulang mo, ma, kape man ako ng kape ng mahal, at least ito yung nagmo-motivate sa akin para magpuyata, para gumawa ng mga gawain or takdang aralin ko sa gabi. Ayan, DJ, parang may naisip akong hugot. Ano? Kape ka ba? Bakit? Gusto ko palaging kapeling ka. Oh. Naisingit. Gusto ko yung gumaganon ka. Ako, alam mo, gusto ko rin talaga ng kape. Bakit naman, DJ? Gusto ko magkape, alam mo kung bakit? Bakit? Gusto ko magkapera. Same. Parang mas gusto ko pala yun. Diba? Parang doon na lang tayo Doon mag-focus. na lang pala no? tayo, DJ. Oo, pera-pera lang yan, ano ka ba? Yes. Oo. So yun, binabudget mo yung baon mo sa kape. True. I mean, most of your baon ay napupunta sa kape. Saan naman yung iba? Ay, syempre po sa school activities. Syempre may mga ambagan. correct. Bibili ng mga costume props. Gusto ko. Diba? At walang Ayun. katapusang pagpapaserok ng exam paper. Ay, agree. Diba? Uy, photocopy daw ng ganito, photocopy daw ng ganyan. Ay, hindi na naubos. Ang naubos yung baon mo. Diba? Ayan, totoo naman po, DJ. Ako yung mamarapatin. Gusto lang namin malaman, no, magkano ba ang baon ng isang Kate Legaspi? Yung totoo po ba, DJ? Hindi, yung fake news. Ayun. Totoo, a day, siguro let's say nasa 300 to 500. 300 to 500. Yes Alam mo, po. sa iba, sa mga ibang estudyante, kung maririnig nila to, sabihin nila, wow, ang laki-laki naman. Pero kasi sa hirap din ang buhay ngayon at sa dami nga rin naman ang gastusin sa panahon ngayon, medyo nabibitin din yan, no? Pero ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, no, sa second talk natin is, kanya-kanyang diskarte na lang yan. Kanya-kanyang paraan kung paano mo titipirin yung binibigay sa'yo na baon, kung paano mo i-maximize, i-utilize ng maayos yung binibigay sa yung Yes, pera ng DJ. magulang mo. Kasi diba syempre, pinaghirapan din naman nila yun. Saka nagdo-dorm po kasi ako, DJ. Kaya Isa pa ganun yung yan. gastos. O, diba, kanya-kanya rin, iba-iba rin yan. Case-to-case basis din yan. Kasi ikaw kung yung bahay mo, 3 dura lang mula sa pintuan ninyo, tapos pintuan ng school, 3 dura lang yung diferensya or 2 metro lang ang
lalakarin mo, tapos nag-school service ka pa. Tama ni 20. Diba? Charing. Okay na yung 20, pero kung binibigyan ka ng magulang mo ng 500 pesos, tapos ganun lang kalapit yung school mo, tapos, diba, wala ka masyadong babayaran kasi sagot nila lahat sa'yo, hindi ko ini mapalad. Sana all. Diba? Sana all. Kasi yung iba nga naman din, kaya ganyan yung baon, umaabot ng 500 minsan araw-araw. Kasi nga nagdo-dorm sila. Yes, DJ. Diba? Namumuhay ng mag-isa minsan, malayo talaga sa parents kasi minsan, Maraming gastos. diba, nagsostolo talaga. Diyan, practice na rin yan diba? Ng, kung paano mo babudgetin yung perang nakukuha mo. Totoo, DJ. OJT na yun kung paano ka mag-handle ng iyong kaperahan balang araw. Diba? O ikaw, ano bang mga struggles mo ngayon, Kate, bilang isang estudyante? Ano ba yung mga kinikinita mong sana malampasan ko na to, sana makagraduate na ako kasi ayoko na nito. Ayun, ang dami ko po kasing responsibilidad. Wow. Bilang estudyante, saka bilang SK. Isa siyang SK. SK. Sorry. Ayun. Politician. Hala! Oo. Tumutulong sa kapwa kabataan. Yes, SK po! Kaya naman, Kate, ay bibigay ko na sa iyo ang mikropono para batiin ang iyong mga magulang or yung guardian mo na nagpapaaral sa iyo. Okay po, ayan. Shoutout po sa aking family, especially to my mom na nakikinig ngayon. Ayan, hello Mami Gladys, isa po siyang teacher, ayan, head teacher. Wow. At shoutout din sa aking napakagwapong kapatid na ipapakilala ko kay DJ. Wow. Ayan. At Meet and shoutout greet. po sa Bernardo and Reyes family. Yan. Ayan. Thank you so much, Kate Legaspi. Ako, sana makagraduate Thank you ka po, with DJ. with high honor. Yes. Pero kung hindi talaga kaya, mag-asawa ka na lang ng counselor. Binigyan ng idea. Nakakainis magpayo si B-Boy. Well, anyways, mga yes friend kong Bibino, bago tayo magbalik tugtugan, batiin ko lang muna yung mga yes friend natin na kasalukuyan pa rin nakatutok sa 101.1 Yes FM. Ayan, nakikinig sa atin si Julian Gonzalez Ferrer. Sabi niya, hello DJ, driving kami while listening sa 101.1. Request song po ng palagi para sa nurse kong asawa, si Willie Ferrer. Wow, nag-drive din siya. Oy, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Oo, wag mata sa gwapo. Mata po sa kalsada at kamay sa manobela. Judgmental si B-Boy. Ayan, nakikinig din sa atin si John J. Sehas. Ayan, magandang hapon po DJ B-Boy. B-Boy pa shoutout po from Elite Warrior ng Pasig City. Kami po ay lagi nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, happy listening po. Ganon din kay Jasmine Magbanua. Hi B-Boy Bibo. Pabati naman si Miss Kimberly Martinez. Birthday niya po today. Happy birthday! Hindi kami naniniwala hanggat walang handa. And syempre, last ngayon, nakikinig din sa atin si John Espino, Idol B-Boy. Pa-shoutout kay Enteng na malakas mag-overtime sa Balintawak. Kaya di ang yaman na ni Enteng. Malakas pala mag-overtime yan eh. Sa mga hindi po nabati ni DJ B-Boy Bibo, ako mamaya po magbabalik po ako dahil hanggang mamayang alas 6 pa po tayo magbabanding-bandingan. Kaya naman sa ngayon ay magbalik tugtugan muna tayo with our next song. Hinahanap-hanap kita by River Maya. Muli kapiling niyo po ako, DJ B-Boy Bibo. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. 101.1